Good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yun, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Interview ho ng abogado nitong si Atty. Man Scarpio ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho natin babara niyang interview na yan ng abogado nitong si Atty. Man Scarpio, pasadaan ho muna natin ang interview nitong si Atty. Michael Powa dyan sa Billionaire News Channel. Lausan! Sinagot ho niya lahat ng katanungan nitong si Ma'am Pinky Webb kaugnay doon sa nangyaring hearing dyan sa Injustice Committee. Heto na ho si Atty. Michael Powa. Good. Ma'am Pinky, and thank you for having me here again. Okay, always welcome, sir. I'd like to understand this issue. First, I want to zero in on AMLAC. When they came out with records that actually show over 6.7 billion pesos of, I would call it movement, kasi cash inflow and outflow. Meaning, may pumasok, may lumabas from both VP Sara and her husband, Attorney Mans Carpio. Is this true? Well, the Vice President has clearly denied na may ganyan siyang kalaking pera na dumaan sa, na nagkaroon siya at any one time or, yun na ganyan. Inflow and outflow. Meaning, may pumasok, may lumabas from both VP Sara and her husband, Attorney Mans Carpio. Is this true? Well, the Vice President has clearly denied na may ganyan siyang kalaking pera na dumaan sa, na nagkaroon siya at any one time or, yun na ganyan kalaking pera or even any amount remotely close to it. No? Yan ang talagang sinasabi niya. Whatever is declared in his salin, yun talaga yung laman. Now, I think that's why also, as you know, the defense team has been very, I guess the Tagalog word is mailap, no, sa interviews because we are of course preparing our defenses and all these things, but we do feel the need to at least clarify these matters right now, no, para maintindihan ng tao. So when you look at an AMLAC report, an AMLC report, at least the way we interpret it, is yung figures na nandun refer to transactions, right? And when they say transactions, it's the aggregate transactions. Ibig sabihin po nun, lahat ng pumasok at lahat ng lumabas sa bangko. So why are we saying now that this is probably not the most accurate way of reflecting kung magkano talaga ang pera ng Vice Presidente sa mga panahon na yon, no? It's because, for example, I need to, I guess, give at least an example. For example, ang isang tao nag-deposit ng 10,000 pesos sa bank account niya. Yan. Tapos, pinambayad niya yung 10,000 pesos. So, winidraw niya yon. So, now you have an inflow. That's an inflow. Okay. Diba? And then, winidraw niya para pambayad niya, that's an outflow. No? So, ngayon, sa records ng AMLAC, meron kang 10,000 na inflow. Meron ka ring 10,000 na outflow. But actually, in reality, zero na yung pera mo dun sa account na yon. And that can go on and on through a span of, in this case, 18 to 19 years. I'm not sure kasi kung hanggang 2025 or 2024 yung naging basihan, no? So, but 18 to 19 years of all these things, inflow, outflow. Maganda ho yung punto na yun itong si Atty. Mans, ha? Sa account ni VP Sara, nagpasok ng 10,000 ang bilang ng AMLA. Ilinabas yung 10,000, naging 20,000 sa record ng AMLA. Pero sa katotohanan, wala na hong pera ang account ni VP Sara. Palakpakan. Di ba? Maliwanag ho yun mga kababayan. Yun ang pilit na pinapalipit na naratibo ng Injustice Committee. Kaya naman ho nandito tayo para liwanagin sa ating mga kababayan na iliniligaw ho nitong mga congressman na to ang usapan. Linilito ho nila ang sambayanan. Linoloko. Pinapaniwala ho sila sa isang paninirang naratibo. Flow, pwede rin namang fund transfer from
maybe one of my accounts to another one of my accounts, diba? That is an outflow from one account, inflow from one account, but actually it's the same amount of money. Yan yung sinasabi natin. But again, medyo mahirap po talaga magbigay ng direct answer sa ngayon. I'll have to admit that. Kasi unang-una, dun sa AMLAC reports, it refers to transactions. Hindi naman natin alam kung ilang accounts yung pinag-uusapan natin dito, ano yung nature ng mga accounts, time depth ba yan, all these things, no? So, what we're This trying is summary to do siya now- Summary, Okay. plus, back in 2017, actually, this issue already cropped up. I think more on the former president. No? At naglabas ng isang official statement, ang AMLAC noong 2017, where they clearly stated, I think first they were denying that those data or data sets came from AMLAC or were released from AMLAC. But the most important and relevant thing there is AMLAC also stated in that 2017 statement that these credits and debits are just aggregate number of transactions and therefore do not really reflect kung magkano yung pera na Actual nasa amount. bangko. Ibig Opo. sabihin, mag-deposit ka man, pasok yun. Mag-withdraw Counted ka yun. man, Counted added yun. yun. Oo. Hindi siya, nag-deposit ka ng withdraw ka. Yan naman ang gusto ko dito kay Ma'am Pinky. Kunyari, sabay-sabay tayong natututo. Pero from the get-go, alam na ho, naiintindihan niya na ho yan. Napakalaking tulong ho niyan para sa ating mga kababayan. Nalinilito ng Injustice Committee. Yan ho ang ilinatag na panluloko ng Injustice Committee sa sambayan ng Pilipino. Kung ano-anong gusto nilang ipinta dito kay Atty. Manscarpio at dito kay Vice President Sara Duterte. Palakpakan natin si Ma'am Pinky. Diba? Ngayon naman ho tayo dito sa PH update. Di naman tayo puro banat ng banat. Parang hindi na natin naging crush yan, di ba? Kung banat lang tayo ng banat sa kanya. Kung ano yung kulang, yun ang balanse. Hindi. Opo. Lahat ng ginawa mo, dagdag ng dagdag ng dagdag. Yeah. That is Over the basically, years. yeah, what you're saying, Opo. in the past 18 years, Yes. right? But if the AMLAC says, because still, if we look at 6.7 billion aggregate, so lahat ng pumasok, lahat ng lumabas, pinagsama-sama nila. That's how you're explaining it, sir, no? Hindi ho ba malaki pa rin si 6.7 billion? Well, you have to take it in context. Again, this is over a span of 18 years. 18 years Pangalawa, I have to admit, may nakita tayo doon na mga, sabi, single transaction of, let's say, 40 million. Medyo malaki yung amount Medyo malaki yung amount. It's hard for us to clearly be able to tell you exactly what that is and why that's not reflected because we also don't know kaninong bank account ba yan. Kasi, as you know, hindi naman, we're not admitting na lahat ng accounts na yun talagang sa Vice Presidente, for one. We don't know At this point, these are just transactions, as we say. So we don't even know kung kaninong account ba to. Ito ba ay sa Vice Presidente lang? Ito ba ay joint? Na alam ba ng Vice Presidente yung joint? And there are so many questions. No? That's why I said it's very difficult also for us to at least give you a solid, direct answer. But what we're trying to just do is to clarify the nature of an AMLAC transaction report. And what we're trying to also say is that let's just be cautious for the public, no? To be cautious on these numbers. Kasi admittedly, malaki talaga diba? If you look at it, billions. Hindi naman tayo maglolokohan dito na malaki yung billions. But again, these are unang-una, again, you are adding all of these transactions, whether it be fund transfer, whether to the same account holder, to the same person rather, and then it's withdrawals, deposits, all of these things. So, But in that AMLAC report, I took a screenshot of this. Ang nakasulat kasi, Manasseh Carpio, A, B, Sara Duterte Carpio, and Manasseh Carpio. So if we were to just look at this transaction, or this summary rather, it is between yung mag-asawa po. Wala na iba. It's just yes. the summary of nung dalawang mag-asawa. Yes, that's true. Correct. Although, if I remember correctly, because I was monitoring the hearing, na may nagtanong din, no, na isang member ng committee kung ano ba to, joint ba to, sa kanila ba to, sa kanilang dalawa lang ba to, may iba ba silang ka-joint? Hindi naman kasi masagot ng diretso dahil because of the bank secrecy law, Right. of course, no. So secrecy of bank accounts and bank deposits. So again, hindi pa namin masabi. Of course, we have an idea as a defense team kasi syempre we've been working on this for over a year. So we have an idea, but again,
even that idea, one, we don't want to disclose our strategy. Second, but I'm not sure I'm also accurate if I tell you all of those things, because again, we need to see the basis of these transactions. Okay, given out granted, by AMLAC. we're in agreement that it is a summary, number one. You also said that 6.7 billion is a lot of money, but if the AMLAC only flags it if it's suspicious, di ba, ang tawag nila SDRs Yes. or CTRs. CTRs, Yes. I believe, is covered transactions. Ibig sabihin, these are transactions that are over 500,000 pesos, or they are not, it's an unlikely pattern, or it's coming from a source that is suspicious, or the person actually receiving it, it's not normal for that person to be receiving this kind of money too. So granted that it's a summary, is it concerning that the AMLAC actually flagged it because there were 630 concerned transactions and 33 suspicious transactions? Okay, thank you, Ma'am Pinky. I'll discuss the covered transactions first. As you said, as you mentioned, no, under the law, whatever is 500,000 and above, that's a covered transaction. So whether it's suspicious or not, it has to be reported by the bank to AMLAC. So kahit anong transaction na yan, di ba, basta 500,000 and above, which, to be honest, it's not naman that irregular, di ba, na magkakaroon ka ng ganyan transaction. Ngayon, pagdating sa suspicious transaction, regardless of the amount, meron silang ano dyan there are basis, no? Basis to say that this is suspicious, whether walang underlying contract, for example, or underlying transaction, or yun nga, yung hindi commensurate dun sa status ng person, or hindi siya regular sa transaction ng person. So, sa amin, tinitingnan namin ngayon, ang parati namin emphasize, a suspicious transaction, even if it's reported, does not automatically equate to unlawful activity, illegal activity, hindi ba? So now, are there investigations that were done because of this? We don't know. We don't know. And then, secondly, itong suspicious transactions, we just got the file yesterday, the submission of AMLAC, and there were a number of pages, and I have to be honest, I haven't perused or read the whole thing, no. But How thick was that? I cannot. It was a pile of, kasi lahat ng STRs, yung suspicious transaction reports, and yung covered transaction reports naka-attach. But while I was perusing a few pages, and again, I have to premise my answer by saying I haven't read the whole report. But at least for some of the pages I've read, it says that those suspicious transactions were flagged because of media reports regarding the confidential funds, for example, na committee hearing. So now, what the defense team will do now is really study, these reports, because we were not given. I must tell you, these reports were not given to us ahead of time. So kami ngayon, binabasa pa lang din namin yung suspicious But that's because you guys didn't show up. Well, let Hindi yun, madam. Bago i-presenta yun, kaya hindi sila magpakita doon, dapat nabigyan sila ng kopya. Ito talaga si Ma'am Pinky. Oo. Let me answer that directly. Number one, as you know, we have a petition questioning the jurisdiction. But just from a very practical standpoint na lang, and again, this is with due respect to the committee, Committee on Justice. This is just an observation. If we were to show up, di ba sabi nila, they even, after every, I guess, resource person, they ask, di ba, kung nandyan si Is Vice the President. Vice President around? For her to respond. Practically speaking, if we never got the documents ahead of time and we're only getting it, even that day itself, how do we expect the Vice President to give an intelligible or intelligent response, di ba? In preliminary investigation, that they always say, if you file a complaint, you're given a number of days to file a counter affidavit. Diba? Because you need to study these documents. So if we were even to show up, how are we actually, just on the practical sense, but of course that's a rhetorical question na lang siguro. Kasi So, wala. Pero that would have also given you the opportunity to clarify. Paano nga Hindi ba? Ito naman si Ma'am Pinky. Paano nga magka-clarify kung magkakagulatan? Di ba? Ano yung mga numero na yan? Ba't bigla may 6 billion? Ano ang tawa yung salin ko ganito lang? Bakit may 6 billion dyan? Alam na ba? Talagang... Did you miss that opportunity because of the no-show of the defense team? sa amin kasi iba yung theory namin. Ang theory talaga namin is not about missing the opportunity or anything. It's really about questioning what we feel the constitutionality of the proceedings being conducted na. And as you know, we have to be consistent with that position. And that's
that's the truth. You know, that's as true as I can tell you. And if you want to remain consistent on that, because again, there is a pending appeal before the Supreme Court, does that mean already that the defense will not be showing up, the Vice President will not be showing up, even on April 29, and if there's still a hearing after that? Yes, I don't see it happening, to be honest. All right, we'll take a very short break. We'll continue our discussion. POA, the spokesperson of Yun. Vice President Sara Duterte's Tuloy, legal tuloy, team. tuloy. I want to leave this AMLAC issue alone, but there's just one point that you were saying that aggregate. Lahat ng perang pumasok, lumabas, pinagsama-sama. But it also says here that kay VP Sara na lang po, total amount of inflow, 1.8 billion. So yun ang pumasok. Total amount of outflow, 1.2. So let's peg that at there's a difference of about 600 M, I would assume. So kahit nasabi mo pong aggregate, kapag pinakita po nila yan, would you agree that merong 600 million, more or less, na pera na natira? Hindi. Okay, explain, And I'll please. explain that, no? Because, again, nakikita ko yung point ng mga congressman when they say, inet na lang natin. Diba? May ganung discussion eh. But if the inflow is already bloated, because nga you're just adding all the transactions, no? And I'm very careful with using the word bloated. It just means it's just an addition of all the transactions. And so is the outflow. The net will also be different, diba? I understand that. Bloated then. Sorry to interrupt you, but who told you that the inflow is a combination of an inflow and an outflow? No, sorry. Sorry, I did might not If have the understood it. inflow, yung Okay. inflow is all of the Correct. deposits, all of the pumasok, basically, no? Tapos that's over the years, 18 aggregate. years, Oo. opo. Tapos, pagdating mo dito sa outflow, aggregate din siya. Opo. So, yung neto niya, bloated din for us, no? So, meaning that doesn't reflect kung, na ibig sabihin nun, may 600 million na pera si Vice President. Maaring, if you add all the transactions, it added up to that. Maaring Ito, para dito kay Ma'am Pinky. Gusto mo malaman kung sino meron 600 billion. Ito, 600 billion. Gusto mo malaman, si Marcos Jr. may 600 million. Si Martin Romualdez may 600 million. Si Zaldico may 600 million. Billion nga ang nasa ano nila, ang nasa salin nila. Sila ayaw mong tanongin kung saan galing. Yun, si VP Sara, yung kanyang salin, meron siyang 60 million ba? 80 million. Si Zaldico, si Martin Romualdez at si Marcos Jr., sigurado ako may 600 million. ganon, no? Maaring ganon. But it doesn't mean that at any one point, meron siyang naging 600 But million would you sa say kanyang that nagkaroon bangko. ng kasi 18 years, in a span of 18 years, in that span of 18 years, if we were to add all the inflows and subtract all of the outflows, there is going to be a balance of 600 million. It's a very difficult, kasi to say the balance, meaning you're saying at any one time, meron siyang hinahawakang 600 In the million. 18 years na yon. Now I understand what you're saying. Dahil nga, it's a Dahil number of cumulative years. Hindi siya, pwede so- yun. Hindi pwede yung tanong nito si Ma'am Pinky. Ano yun? Parang tanong ng, Injustice Committee. Ganun yung narrative, ganun yung framing eh. Di ba Ma'am Pinky? Hindi pwede yun. At any one time, you cannot conclusively say kung magkano yung nasa account talaga niya. And you can't say that meron siya dapat natirang 600 million. Exactly. Okay. Exactly. All right, let's go to the SAL-N. What about the VP? In her SAL-N, no cash and bank, had no cash and bank deposits during the years 2019 to 2024 as verified by the Office of the Ombudsman reading into her SAL-N. Yes. What is the explanation? Yeah, let me clarify that, no? Kasi tama naman when you read it, talagang walang line item for cash in bank, and that's why I think the discussion was, walang dineclare na cash in bank dito. But actually, upon consultation, of course, with her client, kasi SAL-N niya yun, no? Ang nangyari is she just lumped it up under others. Others, no? Kasi you can do collective eh. So collective declaration, kumbaga. So nakalump yung cash in bank and other personal properties under the heading or line item others. I don't want to really be misquoted on this. I'm not sure if it's others or various, but nakalump, ang main point lang is nakalump siya. So there is no concealment as to the amounts, meaning the amount in the bank and other personal properties. But it's just the heading
no longer reflected cash in bank, jewelry, for example, lahat yon nilump na as others. But why would the Vice President or whoever prepared her SALN do that? Because if it says cash on bank, you're supposed to put at the end of the year or when you submit it, magkano yung pera mo sa bangko. Bakit mo ilalagay sa others or sa various? The decision to lump it up as others, dati kasi walang others eh. It was, I think, cash in bank, jewelry, ganyan. No? The decision to put it in, lump it as others was a decision that she made. That's all I really know and that's all I can say. As far as the legal team is concerned naman, we're not aware of any prohibition in such a reporting for as long as you really declare. So there's no, it's not as if meron kang cash pero inalis mo na sa SALN mo. Are you saying that there is nothing illegal consulting with the defense team that you do not identify, indicate your cash on bank and put it sa others or / various? Sa amin, when we were in our position, this is our position, I want to clarify, this is our position, we don't see any prohibition in the SALN rules in doing that. No? But of course, I'm sure other people will have other opinion, and this might be a point of debate at some point, and we, you know, that's definitely a possibility. But Okay. sa amin, there's no, sa amin naman, what I want to just emphasize is, on the part of the Vice President, wala namang concealment. It's not as if meron siyang pera na hindi na dineclare. Okay. For all intents and purposes, dineclare niya, although the heading was, or the grouping was others. Her last SALN was 88, tama ho ba, M? Opo, if I Okay, remember 88M. correctly. Now let's Opo. go to 88M. Samuel Uy. Yes. Yung pong sinasabi ni Senator Trillanes, excuse me, na he showed a series of managers checks Yes. supposed to be given to the Duterte family. You have FPRRD, his common law wife, their daughter Kitty, Mayor Baste, Congressman Pulong, Vice President Sara. Para sa mga kababayan natin, wag ko kayo masyadong ma-high blood ha. Wala akong problema yan. Kung nakikita nyo yung mga posts ng mga taga-mainstream media, tila bagang nagpinagtutulong-tulungan ho nila ang mga Duterte, si VP Sara, asawa niya, si Tatay Digong. 6 na taon ho nating napagtagumpayan yung ika nga posisyon na yan. Diba? Nung panahon ni Tatay Digong, wala ho tayong kakampi noon. Mga taga-mainstream media, mga dilawan, pinklawan hulat yan. Gusto ko nila may mangyari kay Tatay Digong, mawala si Tatay Digong para si Lenny Maupo. Hindi ho tayo bago dito sa ganitong klaseng posisyon sa politika. Wala ho tayong problema diyan kahit magsama-sama sila. Ang sigurado ho dito nakapanalig natin ang katotohanan. Kaya wag ho kayong mabahala at atin ang social media, di ba? Atin kung kay Luis Trombit, atin naman ho ang social media. Wag ho kayong mag-worry. Duterte. To summarize it, it was 181 million pesos. Yes. Yes. This is true. The Yung Vice kay VP, President denies, I cannot answer for the others, but the Vice President denies receiving any such amount. She's not aware of any such amount that came into her account. So for us, we'll have to, I haven't seen the check up front in person. We'll have to scrutinize these checks. We'll also probably have to determine kung ano ba talaga itong mga MCs na to. Kasi dun sa report, if I remember correctly, and again, this is just my interpretation of what I saw, no? Allegedly, this Mr. Sammy Uy purchased MCs, di ba? Bumili siya ng MC sa bangko, may amount, ang recipient na na-indicate is, one is the Vice President, Sara Duterte. Now, there's no indication for me just yet if these manager checks were in fact deposited into the account or naiwan lang ba yan? You know, we don't know. because it could just be, you're saying just a check. It could be just a check that was that probably gone. We don't know. No, I don't want to speculate at this point. Okay. But because our client, the Vice President, has always maintained na wala siyang natatanggap. na Sinabi niya ganyan wala from siya Sammy. natanggap From mula Sammy dito Uy. kay Sammy Yes, Uy. yes. But during the hearing, I'm sure you saw this, attorney, and you would understand it better Of than me. Nung binangga po nila yung some of the checks via Congresswoman Laila De Lima with the AMLAC, a number of them were actually, the word used was similar. In other words, from my understanding, yung pinakita pong check ni Senator Sonny Trillanes, lumabas doon sa AMLAC report. That's why we also want to be clarified on ano ba tong checks na to? Were these ever... Kasi pwedeng,
siya yung intended recipient, hindi ba? Pero hindi ko alam kung talagang pumasok sa account. At kung pumasok sa account niya, hindi ko rin alam kung aling account ito. That's the problem eh. That's why it's so difficult. And I have to admit, it's also very difficult for me to discuss these things with you, especially in the details. Because hindi ko nga alam kung yung AMLAC report, kung ilang bank accounts ba ang pinag-uusapan natin. For example, kung doon sa bank account na, I think joint siya, as you can see, it was the former president. Yung denomination ng account is the former president or the former president and Sara Duterte. Diba? And to the best of the knowledge of the vice president, hindi niya account yun eh. So I guess all of these things will have to test kung talagang nagkaroon ba ng transaction ng vice president sa ganyang account. All of these things will have to go into technicalities, not just technicalities, but even the details ba of what were the transactions pertaining to such accounts over the years. But what did she say when you spoke to her, if you were able to speak to Yes. her after the hearing about Sammy Uy? Nothing about Sammy Uy. I'm sure, because Sammy Uy is a friend of her father, but what she said was she never received anything. Any check from Any Sammy check Uy. from Sammy Uy. Nako. So, Yun ho, kung si VP Sara sinabi niyang wala siyang natanggap dito kay Samuel, mas naniniwala ho tayo doon sa sinabi ni VP Sara kaysa doon sa sinabi nitong si Trililing. O eto na lang ho, simple lang ho mga kababayan. Tanungin ko kayo, sinong papaniwalaan nyo? Si Trililing o si Vice President Sara Duterte? Pili lang ho kayo sa dalawa. Ngayon, kung pinapaniwalaan nyo si Trililing na merong natanggap si VP Sara ng pera na cheque galing kay Sammy, o ba, ano ho kayo? Magpatingin ho kayo, baka may diferensya na ho kayo. Kasi walang matinong kaisipan na maniniwala sa ni isang lalabas na salita sa bunganga ng Trililing na yan. Yun these ho are ating things that we sigurado have to dyan. look into. Of course, Sammy Uy, siguro at some point, will have to also be asked on these things. But meaning kahit Maybe that kami, will we'd happen like during to... the trial. Maybe if it gets there. If it gets Obviously, there. I mean, I have to be very honest with you, Ma'am Pinky. Until today, I'm still hoping, the defense team is still hoping that, this doesn't have to go to trial na. But if that's the case, then we're ready for that, diba? As we've always maintained, we're ready for that. Quickly, Attorney, I still have a lot of questions, but I want to talk about COA. Yes. Because meron na pong final Yes. doon sa appeal ng Office of the Vice President on the notice of disallowance that was appealed by the Vice President. And during that hearing, lumabas po yung COA and sinabi, the appeal was denied. So with finality na po itong 73 million pesos during the last quarter of 2022. Finality. Yes. What is the plan of the Vice President regarding this? Isusuoli ho ba? I'd like to clarify that, Ms. Pinky, and I'd like to thank you for asking me that question. No? When we say finality, hindi pa po final itong Commission Proper Decision. Under COA's very own rules, yung COA decision, upon receipt, and I have to state for the... Ako, sigurado ako kakatigan ng Korte Suprema si VP Sara. At dahil balita ko naghain na ba ng petition sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara? Diyan sa disallowance, pinapasaolin pera sa kanya. Sigurado, kakatigan mo ng Korte Suprema. Yung desisyon na yan ay nakabase sa administrasyon ni Marcos Jr. Dahil kinukumpasan ho niya yan, DOJ, COA, BIR, lahat ho. Magtutulong-tulong lahat ng ahensya, pati mga sangay ng pamahalaan, pati mga, di ba, pati legislative, magtutulong-tulong ho yung mga yan para mawasak nila si VP Sara. Pero bandang huli, magiging presidente pa rin ho siya. Kaya, para do, ang daming magre-resign pagka naging presidente si VP Sara. Yan ang sigurado natin. The record that until today, I just checked with the OVP, I checked with my office and also the office of Fortuna Narvasa kasi kami yung mga councils, wala pa kaming nare-receive from COA Nako. na desisyon. Nako po. But that was April 14. Exactly. hindi ho That's ba? why when I was, if you saw the hearing, I was seated next to Attorney Camora. I was sort of sumisilip ako sa phone niya kasi tinitingnan ko, sabi ko, hindi namin alam na may ganun pala na decision ng Commission Proper. Pero actually, sorry sir, lumabas talaga lang nung araw na yun Oo, Diba? lumabas lang, yes. Okay. But we haven't been served with copies from Till now. COA until now.
But let's go back to the question. What happens next? So after the Commission proper issues its decision, like in this case, affirming the notice of disallowance, the respondents have 30 days to file either an MR, a motion for reconsideration, no? And if we file a motion for reconsideration within that 30 days, yung balance nun, after the decision on the motion for the reconsideration, meaning after, let's say, ma-deny yung MR natin, yung balance nung 30 days na yon, pwede pa kaming umakyat sa Supreme Court based on Rule 64, which is part of I the see. COA procedures talaga. Hindi pa ba lumampas dun sa 30 days? Wala, hindi pa namin nare-receive eh. Upon receipt. Upon That's receipt why you yan. were saying hanggang ngayon wala pa. Upon receipt yan. Ang Okay. natanggap namin na kopya is really from the HOR kasi diba they were supposed to furnish us copies of whatever they have, no? But, so in fairness to them, nakuha naman yung sa kanila. But as to COA officially serving the copy, I've been checking actually every day. Siyempre, we're very conscious of the timeline at wala pa kaming nare-receive. So, it can still be, tama ho bang intindi ko, final na siya sa COA, but it's still appealable to a higher court? Yes, to Okay. the Supreme Court via Rule 64, which is part of the COA rules. It's actually in the COA rules. Pero also. final na po sa COA. Ano lang po, question before the Supreme Court. Meaning sa COA, ito na yung decision ng Commission proper, pero part of their rules allows the appeal. Meaning, the finality will only come in once the Supreme Court decides on it. And obviously, this is something the defense team plans to appeal. Definitely. I think there's no going around that. The spokesperson of Vice President Napakausay, palakpakan ho natin ito si Atty. Michael Powa. Wala na ho tayong maraming cheche-bureche. Dito na ho tayo kay abogado netong si Atty. Manasseh Carpio. Bula. Hoy, bilyonaryo! Ito namang mic kasi ng bilyonaryo eh. Yung mic ng bilyonaryo, ano ba yan? Away-away sila. Baba. Mic ng bilyonaryo, baba. Sir, pwede mo bumuka? Kasi Sino po One minute lang, meron sa inyo na. Salamat ka. Kasi may babami yung mic. Tapos kayo muna lahat. Sige na, para mapagbigyan natin. Kawawa yung ano yan. Sige na. Papagbigyan natin lahat. Ha? Kuya. Dito gilid. Sige pa. Okay na. Ayusin natin. Easy lang. Easy lang. Para makunan lahat. Para sabay-sabay na lahat. Ha? Okay, tama. Gulo ah. Dali. Okay. May suspense. Okay na yan. Okay. Okay, Okay. Kuya, baba ng konti. Yan. Okay? Baba pa ng konti. Yan. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Atty. Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Sir, Raulo. Yung tipong abogado ka na lang sasagot, sir ka pa na sir. Yan yung mga reporter na walang kwenta. Sinabi na nga abogado sasagot para sa kanya, tatanong ka pa, ano ka, may saltik ka sa utak, ma'am. Attorney Mas, mabilan pa mga kuan. Okay, o. Sige Si na. Raulo to. 5 Sa minutes. tama. 10 minutes, ha? Okay. O, sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin is isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na namindihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po
ng RA 9160. Sir, sa mga members po doon na the power daw ang Congress ang subming ng power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat Yan. shall not in any way disclose any Nako. information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, Nako po. hindi pwedeng maglabas ng impormasyon Yari. ang AMLAC. Yung executive director, nakakaamoy ako ng lechong baboy sa ano, Gusto nilang- sa korte. Lechong baboy. Kung may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A. At ang buong amla ng batas, wala pong exception. Walang exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan nilang sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bantang sanction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente si Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Si attorney straightforward lang siya para si PH update. Maraming segue. May linabag, kasuhan. Palakpakan natin si attorney. Si attorney na raw. Magaling si attorney. Teka. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po ni Sir Manasseh SPDP? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso, tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Dapat pala pati itong si Ma'am Hanilet, itong si Ma'am Kitty, si Attorney Pulong, si Mayor Baste, kasuhan na din to si Trililing. Kinamay-damay din sila dyan di ba? Pagkakasuhan niya mga, kulong yung mga yan. Diba? Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin Yan. susundin. Diba? Di ba parang awkward, diba? Awkward. Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Awkward yan, awkward. Information ba sir dun sa billions of pesos sa nalaman ng bank account? Ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita niyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag,
2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. Nagulat ako subscriber natin, biglang naging 0. Kala ko bumalik tayo na 0. Di, 1 million pa rin. 1,400,000. Ngayon, kung hindi 1 million ho yung pinapanood nyo, baka hindi si PH update yan. So dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Yan ang mga gusto ko, yung mga ganyan reference na ginagamit. Di ba? Ganyan gusto ko. Palakpakan natin si Atty. Dac. Galing. Diba? So kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. So in any manner nga basa yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto nang usisahin yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede naman gawin na wala ka naman money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga impormasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Sana to Diba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan, pwede sila mag-apply sa CA. Diba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sorry po. So is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa nilabas ng AMLA during the impeachment? Kaya una-una, sinasabi ko nga, paano namin ma-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding? Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, diba? Since birth, hindi ba kayo alma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng Vice ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa
I think na-monitor nyo naman yun, yung mga statements ni Atty. Mike Powa at yung mga abogado nila kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo, iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... Ano kasi yan trabaho ni Trillanes yan yung mag-speculate na mag-speculate. Ang kapo ni VP at nitong si Atty. Mans yung nag-speculate yan. Trabaho ni Trillanes yan. I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinaspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Atty. Carpio and Sayang Vice nga, President binuksan na Sara yun. Duterte. And I Tapos understand na usapan. Atty. Carpio's another petition questioning that move. I mean, yung pagsunod. Yung sa BIR. Yes po. Oh. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR Commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Diba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, diba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue dito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns? Diba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Atty. Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung BIR records? Kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We will just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi po ni Congressman Joel Suman na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already, it can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as the subject of the impeachment, but as Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng interview na yan, magpunta ho kayo dyan sa SMNI Digital. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.